Ang yaman ng isang lungsod sa Pilipinas ay opisyal na sinusuri ng Commission on Audit, o COA at ng Philippine Statistics Authority, o PSA. Karaniwang umaasa ang mga definisyon ng isang pinakamayamang lungsod sa isa sa mga sumusunod na sukatan. Ang pinakamayayamang lungsod sa Mindanao ay nireranggo batay sa kabuuang mga asset at lokal na nakalap na kita na iniulat ng Commission on Audit at ng Bureau of Local Government Finance. Narito ang Top 10 Wealthiest Cities sa Mindanao 2026. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Panabo City, Davao del Norte. Ang kabuuang mga asset ng Panabo City ay tinatayang nasa humigit kumulang 5.5 billion pesos, na pinatatag ng tuloy-tuloy na integrasyong panrehiyon at ng pagpapalawak ng Panabo Industrial Park. Ang katatagan nito sa ekonomiya at ang katayuan nito bilang isang export processing hub ay lalo pang nagtaas sa katayuang pampinansyal ng lungsod, na may lokal na nakukolektang kita na lumalagpas sa 1.8 billion pesos. Ang mga aprobadong alokasyon sa lokal na budget para sa ilang taon ay umaabot sa humigit kumulang 1.9 billion pesos. Patuloy na pinatitibay ng Panabo City ang posisyon nito bilang isang pangunahing industrial at agrikultural na makina sa Davao Region na may mga sumusunod na indikador. Siyam. Malaybalay City, Bukidnon. Ang net financial standing ng lungsod ng Malaybalay ay nagpapakita ng pataas na takbo, na ang kabuuang mga asset ay dating naitala sa 5.62 billion pesos ng Commission on Audit, o COA. Ang first class na component city ay sinusuportahan ng matibay na lokal na paglikom ng kita, na ang taunang regular na kita ay palaging nasa halos 2.4 billion pesos. Nakamit ng lokal na pamahalaan ang mahigit 361 million pesos na ipon sa pamamagitan ng mga kamakailang reforma sa pagkuha at pagbibid. Ang mga pondong ito ay inilipat sa mahahalagang serbisyo tulad ng 24/7 na mobile health clinics, mga programang pabahay, at mga scholarship. Bilang kabisera ng Bukidnon, pinangangasiwaan ng lokal na pamahalaan ang malalaking alokasyon na sumusuporta sa sektor ng agrikultura nito, na kamakailan ay pinalakas pa ng mga turnover ng kagamitang pansakahan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. 8. Tagum City, Davao del Norte. Noong unang bahagi ng 2026, tinatayang may kabuuang net worth, o mga asset na 8.4 billion pesos ang lungsod ng Tagum. Ang kalagayang pinansyal na ito ay naglalagay sa kanya sa top 10 na pinakamayayamang lungsod sa Mindanao, kasunod lamang ng malalaking sentrong pang-ekonomiya sa Mindanao. Ang 8.4 billion pesos, na pinatatakbo ng tuloy-tuloy na pagpapaunlad ng infrastruktura, pag-iipon ng mga ari-arian ng lungsod, at matatag na base ng kita mula sa agrikultura. Nauna nang nalampasan ng lungsod ng Tagum ang 1 billion pesos marka sa lokal na kita, na nagpapakita ng malakas at aktibong lokal na ekonomiya na lubhang umaasa sa posisyon nito bilang sentrong administratibo at pangkalakalan ng Davao del Norte. Nananatiling malakas na manlalarong pinansyal ang lungsod sa rehiyon, na may kabuuang lokal na deposito sa bangko na naitala sa 33.04 billion pesos. 7. General Santos City, South Cotabato. Walang iisang personal na net worth figure ang lungsod ng General Santos, dahil isa itong highly urbanized city. Sa halip, ang kabuuang naitalang assets nito ay 9.75 billion pesos. Sa usapin ng lokal na pamamahala, ang lungsod ay nagpapatakbo gamit ang panukalang city budget na 4.9 billion pesos. Batay naman sa mga financial report ng Commission on Audit, ang net worth, o equity ng lungsod ng General Santos ay nasa 2.28 billion pesos, na sinusuportahan ng kabuuang assets na 8.85 billion pesos. Nagtatampok din ang lungsod ng mahigit 64.91 billion pesos sa kabuuang lokal na bank deposits, na sumasalamin sa mataas nitong economic footprint.
Dahil sa matatag nitong 6.8% na paglago ng ekonomiya, sinisiguro ng lungsod ang bilyon-bilyong piso para sa mga bagong infrastruktura upang pagtibayin ang posisyon nito bilang isa sa mga pangunahing sentrong pang-ekonomiya ng Mindanao. 6. Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang net worth ng Pagadian City na sinusukat bilang kabuoang mga asset na ibinawas ang mga pananagutan, ay nasa humigit kumulang 11.3 billion pesos. Ayon sa Commission on Audit, o COA, ang halagang ito ay nagreranggo sa Pagadian bilang ika-6 na pinakamayamang lungsod sa Mindanao at ang pinakamayamang component city sa rehiyon, na sumasalamin sa matibay na pamamahalang pinansyal. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng lokal na net worth na ito ay sumasalamin sa matibay na paglago ng ekonomiya, malinaw na pamamahalang pinansyal, at mas mataas na mga pamumuhunan sa Zamboanga Peninsula. Ang Pagadian City ay nasa ika-32 pwesto bilang pinakamayamang lungsod sa Pilipinas. 5. Iligan City, Lanao del Norte. Isinara ng lungsod ng Iligan ang pinakahuling taon ng pananalapi nito na may kabuuang mga ari-arian na nagkakahalaga ng 13.386 billion pesos, na nagpapanatili sa posisyon nito bilang ikalawang pinakamayamang lungsod sa Hilagang Mindanao. Patuloy na nakararanas ng mabilis na paglawak ang ekonomiya ng lungsod, na ang gross domestic product ay lumampas sa 100 billion pesos, na pinapalakas ng pagtaas ng mga lokal na pamumuhunan at mga pagpapaunlad sa infrastruktura. Mabilis ding lumalawak ang aktibidad na pangkomersyo sa pamamagitan ng kapansin-pansing 1.35 billion pesos pamumuhunan mula sa SM Prime Holdings upang itayo ang SM City Iligan, na lilikha ng daan-daang trabaho sa konstruksyon. Patuloy ang matatag na siglang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng malakas na alokasyon ng Iligan mula sa pambansang budget para sa 2026, na pinopondohan ang mahahalagang infrastruktura at mga programang debolusyon ng LGU. 4. Butuan City, Agusan del Norte. Ang lungsod ng Butuan ay pumapangalawa sa ika-12 bilang pinakamayamang lungsod sa Pilipinas, ayon sa pinakabagong ulat ng Commission on Audit. Ang highly urbanized na kabisera ng rehiyon ng Caraga ay nagtala ng kabuoang mga asset na 28.695 billion pesos. Ang lokal na pamahalaan ay nagpapatakbo sa ilalim ng aprobadong taunang budget para sa 2026 na nagkakahalaga ng 10.27 billion pesos. Ito ay hinati sa 10.18 billion pesos General Fund at 91.5 million pesos para sa Economic Enterprises. Ang net worth equity ng lungsod ng Butuan ay tinatayang nasa 8.633 billion pesos, na may kabuuang assets na lampas sa 10.27 billion pesos. Dahil dito, kabilang ang Butuan sa mga pinakamayayaman at pinakamabilis na lumalagong highly urbanized city sa Mindanao. Inaprubahan ng lokal na pamahalaan ang budget na 10.27 na bilyong piso para sa fiscal year 2026 upang pondohan ang mga operasyon ng lungsod at iba't ibang pang-ekonomiyang negosyo. 3. Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Tinatayang yaman ng lungsod ng Zamboanga ay 86.05 billion pesos, na nagreranggo bilang ika-24 na pinakamayamang lungsod sa Pilipinas. Sa usapin ng mga ari-arian ng lokal na pamahalaan, ang lungsod ay may humigit kumulang 25.11 billion pesos, na ginagawa itong ikatlong pinakamayamang lungsod sa Mindanao, na nagpapatakbo sa ilalim ng taunang budget na 7.06 billion pesos para sa fiscal year 2026, habang ang mas malawak nitong lokal na ekonomiya ay may gross domestic product na 144.33 billion pesos. Ang kabuuang mga asset ng lungsod ng Zamboanga na ayon sa mga ulat ng Commission on Audit, ang kabuuang mga ari-arian ng lungsod ay tinatayang nasa 26.5 billion pesos, na pumapangatlo sa pinakamataas sa Mindanao at kabilang sa mga pinakamayayamang lungsod sa buong bansa. Kilala bilang Sardines Capital of the Philippines, na gumagawa ng malaking bahagi ng delatang sardinas ng bansa. 2. Cagayan de Oro, Misamis Oriental.
Nitong 2026, ang Cagayan de Oro ay pumapangalawa bilang pinakamayamang lungsod sa Mindanao at sa labas ng National Capital Region batay sa per capita GDP na halos 378,543 piso. Ang mga lokal na unit ng pamahalaan nito, o LGUs ay nagpapatakbo sa aprobadong budget ng lungsod na 9.55 billion pesos. Nanatiling pangunahing puwersang pinansyal ang lungsod na may napakalaking 163.39 billion pesos na deposito sa bangko, na siya ring ikalawang pinakamataas sa Mindanao. Ang budget ng pamahalaang lungsod ng CDO para sa 2026 ay umaasa sa tinatayang 8.29 billion pesos mula sa mga lokal na buwis, alokasyon mula sa pambansang buwis, at 1.26 billion pesos mula sa kita ng mga pag-aari at negosyong pagmamay-ari ng lokal na pamahalaan upang pondohan ang lokal na pag-unlad. Ayon sa COA, nangunguna rin ang CDO bilang pinakamayamang lungsod sa Northern Mindanao batay sa kabuuang mga ari-arian. Ayon sa pinakabagong mga ulat pinansyal ng COA, hawak ng CDO ang pinakamataas na pagpapahalaga sa mga asset sa Northern Mindanao, na may kabuuang mga asset na lumalagpas sa 16.8 na bilyong piso. Isa, Davao City, Davao del Sur. Ang Davao City ay may iniulat na netong yaman, o kabuuang net assets, equity na 24.9 billion pesos batay sa mga ulat ng Commission on Audit. Ang kabuuang gross assets nito ay tinatayang nagkakahalaga ng 37.4 billion pesos, na naglalagay dito sa top 10 na pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas at una sa pinakamayamang lungsod sa Mindanao. Ang lungsod ay ganap na walang utang sa loob ng ilang taon, kasunod ng buong pagbabayad ng mga natitirang utang nito, na nagbibigay daan sa mga pondo nito na suportahan ang lokal na infrastruktura at mga programang panlipunan. Ang 2026 pambansang alokasyon ay nakalaan itong tumanggap ng pinakamataas na national tax allotment para sa anumang local government unit sa bansa, na umaabot sa kabuuang 10.12 billion pesos. Inaprubahan ng Davao City Council ang isang 15.8 billion pesos na kabuuang budget ng lungsod upang pondohan ang mga lokal na operasyon at mga proyekto. Ang rehiyon ng Davao ay nagpapanatili ng trillion-level economy, na ang gross regional domestic product ay opisyal na naitala sa 1 trillion pesos. Ang mga deposito sa bangko ay umabot sa 336.29 billion pesos.